Naghiwalay po ang kapatid ko at ang legal niyang asawa. Nagkaroon po sila ng panibagong kanilang asawa. Tapos po, nagkaroon po ng anak yung kapatid ko sa bago niyang asawa. Kaya lang po, di yung last name niya ang ginamit ng bata. Ang tanong ko po, ano po ang kanyang legal remedy? Ang dapat gawin, kasunod po na, para masunod daw po yung apelyido ng kapatid niya na anak, yung anak ng kapatid niya. Salamat po. Yan po yung katanungan ni Jerry Besin. Yan. Okay, Anton. Yeah, oo, medyo magulo at naging sanga-sanga na mga relasyon dito, no? Well, ito lang ang masasabi ko. Sa ating batas kasi, meron tayong tinatawag na Revilla Law na kung nasasabihin na nakasaad sa Revilla na kahit na illegitimate ang isang bata, ang ibig sabihin ay ipinanganak siya na hindi kasal or validly married ang kanyang mga magulang, ay pwede pa rin niyang gamitin ang apelido ng kanyang tatay, ang kanyang biological father, kung siya ay i-acknowledge nito. So, ang masasabi ko lamang ay kapag mapatunayan natin na talagang in-acknowledge yung anak ng isang illegitimate father, maaari niyang gamitin ang apelido ng kanyang ama. Subalit, ang magiging problema natin dito kapag ang na-register na kapag nung siya ay pinanganak ay hindi yung pangalan ng apelido ng mother, ay baka kailangan na natin dito mag-file ng petition for change of name sa ating korte. Basta mapatunayan niya na yun na yung kadalasan niyang ginagamit at yun na yung pagkakakilanlan sa kanya. Anton, pag ganyan, kailangan ba ng consent ng father? Kung, kasi syempre, yung pangalan ng nanay ang ginagamit, tapos gusto niyang gamitin yung pangalan ng tatay, at the only way to do it is to go through court. Yes. Now, kailangan yung consent ng father. Kung ayaw magbigay ng consent, hindi niya mapapalit yung apelido niya. Okay. Ang nakasaad lamang naman sa ating batas is dapat acknowledge nung tatay ang isang bata. Ngayon, kapag syempre acknowledge na, ina-assume natin na may consent na ibinigay ang tatay. So, tama ka dyan kung Erin, sa isang banda ay kailangan talaga ibinibigay ng tatay ang consent. At syempre tayo naman sa ating mga korte, kailangan nilang tignan kung talaga bang karapat-dapat na palitan pa ang pangalan dahil hindi naman magustuhan at maisip mo lamang ay i-allow nila. Kailangan meron ka mga dahilan na legal at valid upang pumayag ang korte na ikaw ay pagbigyan. Ang isa nga dito ay kapag ka magkakaroon or magkakos ng confusion or talagang mariridicule ka sa iyong pangalan, ay pinapapalitan yan ng ating korte. Tulad nga, may mga apelido yung na halimaw. Ayun. Pwede po ba yun? Yeah, kung yan yung... Pag ano siya, yung tinutok siya lagi. Nung pagbata pa siya, sabi, nanay, ba't ganito? Apelido natin, pwede palitan yun? Kapag it will cause ridicule sa iyong pagkatao at mapatunayan mo sa korte na simula nung pagkabata mo ay talagang naapektuhan na iyong paglaki, ay talagang ina-allow naman yan ng ating mga korte. Okay. Pero sila na rin po mamimili nung panibagong nilang apelido. Ang usual na ginagawa natin ay hindi talaga sila namimili. Kumbaga, ang ipapapalit nila ay yung kadalasan na itatawag sa kanila. Dahil kapag ikaw may pangit na pangalan, di ba, ikaw yung maglalagay ng nickname mo. Tapos sa lahat ng mga fini-fill upan mo na mga records, ay ginagamit mo na yung nickname mo na hindi na ganun kasagwa yung pakinggan. So yun ang malamang na ipapalit at ibibigay na pangalan sa iyo na bago.